Sa ating activities sa church sapagkat ito po yung ating panahon para alalahanin ang ginawa ng Panginoon through the Lord's Supper at ito po ay utos ng Panginoon para sa atin in order to remember Him. Alam niyo po ang sinasabi sa Luke 22:18, "And He took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, 'This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me.'" Maliwanag ng maliwanag po, gusto ng Panginoon na patuloy nating alalahanin ang Kanyang ginawang sakripisyo at patuloy ang ating isip at puso ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. This was echoed by the Apostle Paul in 1 Corinthians 11:24. "And when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" In fact, ang kahalagaan ng Lord's table is that it shows that we are truly part of the Lord Jesus Christ. Kabahagi niya tayo. So, before we continue on, let's ask the Lord to bless and guide us through His Word. Purihin ang inyong pangalan naming Diyos sapagkat binibigyan niyo kami ng isang napakahalagang pagkakataon para sa riwayan at dakilain ng inyong ginawa na para sa amin bilang pagpapakasakit para sa aming kasalanan. Salamat sa katubusan na inyong ibinigay para sa amin, and help us to truly value you for who you are and for your great work on the cross. And salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan nito ay maaari naming magunita ang gawain ito at maging paalalahanan niyo kami gaano kahalaga ang inyong iglesia para sa inyo at nawa para din sa amin. We commit ourselves to you in the Lord Jesus' name. Amen. As I mentioned, the ordinance of the Lord's table shows that we are truly a part of the Lord Jesus Christ. Sabi sa 1 Corinthians 10:16, I'll be reading from the ESV, 1 Corinthians 10:16. "The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ?" Habang inaalala natin ang ginawa ng Panginoon in partaking the bread and the wine, inaalala natin gaano yung Kanyang ginawa at paano tayo naging kabahagi niya. That's why the Lord's table can only be administered to truly saved people. Yung mga niligtas ng Panginoon, nakaranas ng kapanganakan muli at naging bahagi ng Kanyang iglesia. Now, dahil sa ginawa ng Panginoon, may isang aspeto na dapat nating makita. Ano ba ang relasyon ng Panginoon sa Kanyang iglesia? Now, nung binabasa ko ang Ephesians chapter 5, this is actually a very practical chapter. Bakit? In Ephesians chapter 5, the first part would remind us to be imitators of God. Kitang-kita nyo kaagad yan in verse number 1 and up to verse number 7. Yun ang paalala sa atin. To be therefore followers of God as dear children. Maging tagasunod tayo ng Panginoon. Siya yung gusto nating gayahin. Ang buhay natin ay maging conform sa Kanyang image. And we should live in love and not a life of sin. Yun yung pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay ng Kanyang mga anak. That's in verses 1 to 7. Yung ikalawang bahagi from verses 8 to 14, binabanggit na kailangan nating lumakad bilang anak ng liwanag at hindi mga anak ng kadiliman. Yun ang malaking pagbabagong ginawa ng Diyos. Inalis tayo dun sa buhay ng kadiliman at ngayon, nasa liwanag tayo ng Diyos. In the third section from verses 15 to 21, ang mga anak daw ng Diyos ay dapat lumakad ng may karunungan, to walk in wisdom. Kailangan malaman natin ano ang kalooban ng Diyos. At magaganap lamang yon kapag tayo ay puspos ng Kanyang banal na Espiritu. In the fourth and last section, from verses 22 to 33, it speaks of
marriage. Mahalaga sa atin ang pag-aasawa. At kahit sa aspetong ito, our ultimate pattern is none other than the Lord Jesus Christ and His relationship to His church. Ang mga taong may mataas na pagtingin sa Panginoon at sa Kanyang iglesia ay dapat din pagdating sa pag-aasawa, may mataas na pagtanaw sa buhay mag-asawa. They would learn to respect and love one another because of the pattern that the Lord gave to us. Hindi lang tayo na mabubuhay ayon sa gusto natin, pero ayon sa gusto ng Panginoon. But in our study for this afternoon, I want to focus or zoom in sa isang maikling phrase, especially in Ephesians chapter 5, verse 25. The second part says, Christ also loved the church and gave Himself for it. Sa iba, gave Himself for her. Again, focusing on that, Christ also loved the church and gave Himself for her. So I want us to think about the impact of Christ's love for His church. Gaano ba talaga kahalaga ang pag-ibig ng Panginoon sa Kanyang iglesia? At ano dapat ang epekto sa atin nito kung tayo ay mga mananampalataya at bahagi ng Kanyang iglesia? Even a quick or cursory reading of this passage, may isip agad natin, gaano kahalaga ang pag-ibig ng Panginoon sa Kanyang iglesia, dapat may epekto ito sa atin na Kanyang mga tinubos. If you notice, yung mga unang binanggit natin, mangyayari lang yun for us to be followers of God and to live in the light and not in darkness and to walk ayon sa gusto ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ay totoo sa buhay natin, we must go back to the real author or cause of it all, none other than the Lord Jesus Christ. Kapag malalim ang ating pagkakilala at relasyon sa Kanya, naturally, ang iba pang mga bagay sa buhay natin ay lalabas din. It will come as an overflow kapag nakilala natin siya at naunawaan natin ang Kanyang ginawa at ano ang plano niya para sa atin at ang Kanyang iglesia. So again, as we focus on that part, Ephesians 5:25, the second part, Christ also loved the church and gave Himself for it. Dalawa lang naman ang makikita natin dito. Una, Christ's great love for His church. And secondly, Christ's sacrifice for her. Let's look at each one. First of all, Christ's great love for His church. Christ loved the church. Napaka-direkta, napaka-ikli, pero napaka-powerful statement. Bakit? Pag iniisip natin, walang iba na umibig sa atin ng gaya ng pag-ibig ng Panginoon. At patuloy niya tayong iniibig, higit pa kanino pa man. In spite of all our imperfections, in spite of all our sins, hindi niya hinintay na maging mas mabuti tayo o malinis tayo bago niya tayo mahalin. He already loved us. At ang Kanyang pag-ibig na yon ang magbubunsod sa Kanya sa iba pa niyang mga gagawin. As we know, love is the very character of God. Bahagi ito ng katangian ng Diyos. 1 John 4:16 reminds us, and we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in Him. Na-notice niyo ba yun? Hindi binabanggit that God is loving. Hindi binabanggit na ang Diyos ay mapagmahal. Oo, totoong mapagmahal siya. Pero ang binabanggit, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Huwag niyong i-reverse. You cannot say that love is God, or else you will worship love. No,
Yun lang ang tamang statement, God is love, because it is in the very nature and character of God to love. Hindi pwedeng hindi siya magmahal. At lahat ng kanyang gagawin magmumula doon sa kanyang katangiang iyon. Gaya ng iba pa niyang katangian, bilang banal, bilang marunong, bilang just. Ang pinakasentro ng lahat ng katangian ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kabanalan. Now notice, lahat ng nakaranas ng kapanganakang muli would learn and experience the love of God in their hearts and in their lives. No exception. Ang tunay na anak ng Diyos, ito yung isang bagay na nararanasan niya at patuloy niyang pinagpapasalamat sa Diyos ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Nag-overflow yan. Romans 5:5, I'll be reading from the NLT. Sabi doon, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with love. Mas familiar tayo sa King James rendition, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Pero yun yung mismong idea. Dahil sa banal na spiritong nananahan sa atin, pinupuno niya ang puso natin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya imposible na hindi mo ito maranasan at imposible na hindi ka magpasalamat at magpuri sa Diyos. Yun ang pinanggagalingan nun. Kaya pag binalikan natin yung ating passage, Christ also loved His church. It was a decision for the Lord Jesus Christ to love His church. Kailangan niyang magdesisyon at ginawa nga niyang ibigin ang kanyang iglesia. At yun ang tanong, nararanasan ba natin at nararamdaman ba natin ang dakilang pag-ibig na ito ng ating Panginoong Jesucristo sa atin? Talaga bang napupuno ang ating puso at ang ating kaisipan, ang ating buong pagkatao ng kanyang pag-ibig? Pag hindi na natin nararanasan at nararamdaman yan, there is something wrong. Marahil yung puso natin naakit na ng iba. Marahil may iba na tayong minamahal. Pero hindi tumitigil ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya hindi sa Kanya ang problem, nasa atin ang problema. Huwag tayong makontento kapag dumating tayo sa point na para sa atin ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ay mababaw lang. Parang baliwala lang. We should repent. We should ask God to forgive us and have mercy on us at restore unto us that kind of love, that kind of joy. Kailangan nararanasan natin yan, mga kapatid, dahil totoong-totoo ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ano man ang ating dinadaanan ngayon. Dahil mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia at patuloy minamahal, paalalahanan natin ang ating sarili. Ano nga bang ilang katangian ng pag-ibig ng Diyos? Unang pag-ibig ng Diyos, alam natin, is unconditional. Minahal niya tayo, hindi dahil sa may nakita siyang maganda, pero minahal niya tayo dahil gusto niya. The very famous verse, but God, Romans 5:8, but God commendeth or showed His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa panahong tayo makasalanan, malayo sa Diyos, dun tayo minahal ng Diyos at ipinakita niya ang pag-ibig na yun sa kanyang pagdating. Hindi sa atin nakabatay sa ating pag-ibig sa Kanya o sa ating pagsunod. No. Minahal niya na tayo unconditionally. It was not because we were better than anyone else. No. Simply because He chose to love us. At sabi nga sa Bible, kung yung kabutihan ng Diyos dapat mag-lead sa atin to repentance, ang pag-ibig ng Diyos should help us para mabasag muli yung matigas na nating puso. At muli, lumapit tayo sa Panginoon. Such unconditional love. Alam din natin, ang pag-ibig ng Diyos walang hanggan. Dahil siya ay walang hanggan.
Kanyang sinabi, bagamat binabanggit, of course, sa panahon ng Israel, pero much more for us today. Jeremiah 31:3, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Kung totoo sa panahon ni Jeremiah, how much more sa mga anak ng Diyos at lalo na sa kumikilala sa Panginoong Jesucristo na Panginoon na tagapagligtas. Nagdesisyon ng Diyos, mahalin tayo with an everlasting love. Kaya niya tayo inilapit sa Kanya. Walang panahong hindi niya na tayo mamahalin. At kung totoong tinubos tayo ng Panginoon, there should not be a time in our lives na hindi na natin mahal ang Diyos because we love Him because He first loved us. That should be the natural outflow, yung pag-ibig sa Panginoon. Thirdly, we know that the love of God is great. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. That's how Ephesians 2:4 puts it. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. May mas dadakila pa ba sa pag-ibig ng Panginoon? Wala na. And yet, oftentimes, may kompetensya pa ang Diyos sa buhay natin. As if someone or some person can love us more than God? Or para bang mas kaya nating mahalin ng iba kaysa sa Diyos? No. His great mercy and His great love caused Him to give His Son. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. At dapat, kung ganoon, namamangha tayo sa pag-ibig ng Diyos. It should be amazing for us. 1 John 3:1, yun ang phrasing dun eh. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Imagine that phrase, what manner of love? Anong bang klaseng pag-ibig yun? Para tayo tawaging anak ng Diyos. Kaya hindi maliit na bagay ang maging anak ng Diyos. Hindi siya isang bagay na pwede tayong mabuhay na parang kinakalimutan nating anak tayo ng Diyos. Dapat namamangha tayo. In fact, sa NIV, ang rendition, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Hindi lahat pwedeng tawaging anak ng Diyos at hindi lahat pwedeng mag-claim na anak sila ng Diyos. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay dapat patuloy na mamanga, salamat Panginoon, sinama niyo pa ako. Tinubos niyo pa ako, ginawa niyo pa akong anak, pwedeng hindi na eh. It is an amazing kind of love. Ang pag-ibig ng Diyos ay tumatagal. Hindi siya nagmamaliw eh, no? Psalms 136:1 from the ESV. Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Because it is steadfast, because it is from God, it will endure forever. Tumatagal, hindi pa bago-bago. Tayo ganun, di ba? If we base our love on emotions, one day we love someone. Kung asawa mo yan, kaibigan mo, kapatid mo, punong-puno yung puso mo pagmamahal eh. Eh biglang may ginawang hindi maganda, nawala yung pag-ibig eh. Nagbabago eh, no? Kaya may mga nagsasabing, hindi na kita mahal after so many years. No, hindi totoo yun. Because it is not just the emotion. It is actually a decision kung mamahalin mo ang isa o hindi. So we should always see how God helps us. It is an enduring kind of love. At dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. It is a nurturing kind of love. Talaga namang inaalalayan niya tayo. Inaalagaan niya tayo hanggang tayo lumago, hanggang maging conform tayo to His image. Ephesians 5:29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Kung walang tao na deliberately sasaktan niya ang sarili niya,
para mapahamak siya. We love ourselves. But ang problem is, we love ourselves too much. Kaya wala namang command sa Bible, love yourself. Natural na yan eh. But the command is to love your God with all your heart, soul, and mind. Yun eh. Ibig sabihin, kung paano gusto nating ang sarili natin maging maayos, much more ang Diyos na nagmahal sa atin ng walang hanggang pag-ibig. He would continue to nourish us. Gusto niya tayong gabayan, alalayan, lahat ng pangangailangan natin, He's able to provide. Then of course, the love of God delivers or protects us. Sabi sa Psalm 91:14 and 15, because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Sino ba yung pinipiling mahalin ng Diyos? Again, yung naintindihan at naranasan ang malaking pag-ibig ng Diyos at wala siyang ibang pwedeng ibalik kundi yung kanyang pag-ibig na ibinigay din naman ng Diyos. See, all of the kind of guidance and protection God is able to give to us. So, let's take time. Once again, isipin natin and let's wonder and let's be amazed and let's enjoy that kind of love that God has given to us. Question, naranasan mo na ba ang pag-ibig ng Diyos lalo na sa kaligtasan? Sapagkat ang tanging magmamahal sa Diyos yung unang nakaranas ng pag-ibig niya. At ang pag-ibig niya ay tungo sa kaligtasan. Naranasan mo na ba siya? Kung hindi, sana ito yung pagkakataong naisin mo, Lord, ako rin gusto kong maranasan kayo sa buhay ko in a personal way. Huwag kayong makontentong wala siya sa buhay niyo. And for us, let's continue to grow in this love of God. Actually, may ikapito pang katangian ng pag-ibig ng Diyos among the verses that we're looking for, at ito yung kadugtong ng pangalawa nating point. God's love is sacrificial. Hindi pwedeng magmahal ang Diyos at hindi siya willing to do something. Sabi doon, John 15:13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Wala na doon mas dadakilang pag-ibig pa, kundi ang isa ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yung dating mga kaaway, tayo yun, makasalanan, tinuring na ngayon ng Diyos na kaibigan. Bakit? Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. At yun yung ikalawang point natin from our passage in Ephesians chapter 5, verse 25, the second part. Christ loved this church, and then Christ sacrificed for His church. Christ loved His church, and Christ sacrificed for His church. Again, Christ also loved the church and gave Himself for her. Kailangan niyang ipakita ang kanyang pag-ibig, a demonstration of His love. Kaya siguro for many people, very, very popular in John 3:16. Many people would quote that, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Totoo naman. Ang hindi nakikita ng marami, bagamat nakikita lang, mahal na mahal ako ng Diyos. Ang hindi nila nakikita, kaya niya kailangang ibigay ang kanyang anak dahil napakalaki ng kasalanan natin at napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Yun eh. Diba? Walang dahilan para magbigay ang Diyos kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal. Imagine that. Kung walang pag-ibig ang Diyos sa atin, why would He even give? Lalo pa, anak pa niya ang kanyang ibibigay.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Yun eh. And when the Lord Jesus Christ freely laid down His life, of course, it was to obey His Father's will. At hindi lang yon. Ibinibigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang bayan, para sa kanyang iglesia. Christ loved His church and gave Himself for her. Hindi para sa kung kanino pa man. Para sa kanyang bayan. Para sa kanyang iglesia. It was so great a love that it would cost Him His life. Buhay niya ang kapalit. Hindi ba dapat lalo tayong magpuri, magpasalamat at hindi matapos ang ating pagsamba sa Kanya? Nawawala na yun after some time. So, in connection with that, nakikita nyo ba, kung minahal ng Panginoon ang kanyang iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili, hindi ba dapat ganun din ang pag-value natin sa Panginoon at sa kanyang ginawa at sa kanyang iglesia? Kasama tayo dun eh. That should be the direct correlation. So first of all, kung minahal ng Panginoon ang kanyang iglesia at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa Kanya, kasama tayo. Again, not the building, but the people. Hindi ba dapat tayo magkaroon din ng pag-ibig sa Panginoon at sa Kanyang iglesia na Kanyang tinubos? Pahalaga natin ito higit pa sa anumang institusyon sa mundo. Remember, when you become a part of the Lord's church, hindi ka lang nagjo-join ng isang club. Diba? Hindi ka lang nagjo-join ng kung anong organisasyon, kung kailan mo gusto, tsaka ka pupunta. When you truly value the Lord Jesus Christ and what He did for His church, you will value His church which He loved and continues to love. Ang hindi natin pag-ibig sa iniibig ng Panginoon ay pagpapakita na hindi natin pinapahalaga ng Kanyang ginawa. Di ba may kasabihan nga, sabi nila, kung sino yung mahal mo, ano yun? Kung sino yung mahal mo, sa mag-asawa, kung sino yung mahal mo, mahal ko rin. Parang gano'n, matututunan mo mahalan on a human level yan. Di ba? Kahit siguro magkakaiba ng ugali, but you learn to accept each other. Lalo naman sa Panginoon, kung ano yung mahal ng Panginoon, lalong mahal natin. Yung ayaw ng Panginoon, ayaw natin. Di ba nagkakaroon tayong iisang puso? So we must learn to value the Lord's church above all other human institutions. Hindi kasi ito gawa ng tao, sa Kanya yan. Pangalawa, because of the love of Christ for His church and He gave Himself. Ang pag-ibig natin sa isa't isa bilang iglesia should also be practical. It's good to say, kung kaya niyo sabihin, mahal kita, pinapanalangin kita. Di ba? Pero more than that, you begin to show that kind of love. God so loved, He gave. Tayo rin. In a practical level, we must begin to love each other. Iba-iba man tayo ng background, iba-iba man tayo ng nararanasan. Diba? But we begin to love and show that kind of love sa ating mga kapatid sa Panginoon. Ano bang ipapanalangin natin, Lord? How can I become a blessing to my brother or sister? How can I show your love sa kanya? Pag hindi natin ginawa on a practical level, it will remain just an idea. At alam nyo naman, pag idea lang yan, madaling mawala, madaling makalimutan. Pero pag ginagawa mo na, you're willing to take the first step, people will know something has changed. Kasi ordinarily, hindi mo gagawin yan eh. You would not even go the extra mile
for a brother or sister kung hindi lang sa pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, we should continue to encourage one another daily. Di ba yun naman sabi ng Bible? Hikayatin natin ang bawat isa araw-araw habang may pagkakataon. Because, you don't know, sometimes baka yung isang kapatid nangangailangan lang ng isang word of encouragement. I'm praying for you. Gusto niya may nangungumusta. Remember Hebrews chapter 3? Let's go to this. Hebrews chapter 3, verse number 12. Anong sabi doon? Hebrews 3:12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Nakita nyo? Ang magpapalayo daw sa atin sa Diyos, yung masamang puso na walang pananampalataya. But on the other hand, kapag natutunan nating encourage ang bawat isa araw-araw, merong paalala para wag tumigas ang ating puso. And notice the connection dahil tayo kabahagi ni Kristo. Yun. So of course, we are to pray for one another, we're to encourage one another, we have to act and do something specifically for one another. And of course, another outgrowth of this, if Christ loves His church and gave Himself for her, di ba dapat yung pag-ibig natin sa isa't isa would make us to sacrifice also for one another? Hindi natin alam kung anong form. Hindi naman kagaya siguro nung ginawa ng Panginoon to give His life for us. But, we are willing to sacrifice our time, our effort. Diba? What are we willing to sacrifice for one another na minahal ng Panginoon? And then of course, huwag nating kalimutan, we should love one another in Christ. Yun ang key. Mahalin natin ang bawat isa kay Kristo. Sapagkat pag minahalang natin ang bawat isa sa capacity na meron tayo, napaka-limited niyan. At pwedeng dumating ang panahon, wala ka ng dahilan para mahalin ang isang kapatid. Ang dami na niyang ginawang mali eh. Pero kung kay Kristo ang pag-ibig at kung paano minahal tayo ng Panginoon, dapat hindi tayo mabusan ng dahilan para mahalin ang kapatid. Dahil sa Panginoon. And it goes beyond human kind of love. Nakita po natin, nawa, ito yung gamitin ng Panginoon para mag-iba ang pagtanaw natin sa iglesia ng Panginoon. Nawa makita natin at ibalik ng Panginoon sa atin, sino siya, anong kanyang ginawa, at paano niya tayo minahal enough to sacrifice Himself for us. You're familiar with 1 John 4:7 and 8. I'm sure, alam na alam niyo yan. But let's just go back to that. 1 John 4:7 and 8. Kinakanta pa nga natin to, di ba? Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. Again, the proof of God's love to us and our relationship to Him when we love one another. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Ang hindi nagmamahal, hindi niya pwedeng sabing kilala niya ang Diyos na pag-ibig mismo. Dahil Diyos ay pag-ibig. It's really an outflowing and outpouring. Nawa, even through our short study as we commemorate the Lord's table, we'll focus on the Lord and what He did for us. At salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong dakilang sakripisyo. Salamat, ginawa niyo kong bahagi ng inyong iglesia. And since I'm a part of your church,
Help me to love you more, to love your people more, and to truly become a part of your church more. Sana pakita natin ang ating commitment sa ating Panginoon as we are willing to devote ourselves to Him and to His church. Naway pinaalalahanan po tayo ng Panginoon sa pagkakataong ito.